Samantala naunsya man ang confirmation hearing sa Senado ni DENR Secretary Gina Lopez, meron namang nagpakita ng suporta maging sa ibang bansa. Pero ang industriya ng pagmimina at pati ilang taga-akademya muling nagpahayag ng pagtutol sa pagtatalaga sa kalihim. Balitang hatid ni Jam si Sante. Secretary Gina, ikumpirma! Ngayon na! Ngayon na! Sinabayan ng rally ng mga taga-suporta ni Environment Secretary Gina Lopez ang nakatakda sana niyang confirmation hearing sa Commission on Appointments. Pero dahil sa regodon sa liderato ng Senado, ipinagpaliban muna ang confirmation hearing. Kaya si Lopez dumiretso na lang sa rally sa labas ng Senado. Nagpasalamat siya sa kanyang mga taga-suporta at muling nanindigan laban sa mapanirang pagmimina. Kasi yan ang problema ko sa Mina eh. Wala silang pake kung may magdudusa dyan, basta makapera sila. Hindi raw alam ni Lopez ang kahihinatnan ng kanyang kumpirmasyon. Pero hindi raw siya nawawalan ng pag-asa, lalo't marami raw siyang kilalang mamabatas na makakalikasan. Yung laban, hindi tukol sa akin. Para ito sa kalikasan, kung alagaan ng kalikasan na may pakinabang ang lahat, doon manggagaling ang kinabukasan ng bansa. The future our country can have if we take Nitong weekend, nanawagan si Lopez sa Facebook sa mga miyembro ng CA na magdesisyon sila ng may integridad at para sa ikabubuti ng lahat. Hindi sinabi ni Senador Manny Pacquiao, chairman ng Committee on Environment and Natural Resources ng Commission on Appointments, kung kailan itutuloy ang confirmation hearing. Hindi bababa sa 17 oposisyon ang inihain sa CA panel laban sa pagtalaga kay Lopez bilang DENR Secretary. 10 iba pang oposisyon naman ang inihain laban sa polisiya ni Lopez na magpapasara sa ilang minahan. Noong isang buwan, 23 mining operations ang ipinasara ng DENR at 5 ang sinuspinde matapos ang mining audit ng kagawaran. Kinansela rin ni Lopez ang 75 mining contracts. Ang ilang senador na miyembro ng Commission on Appointments, suportado ang confirmation ni Lopez. Siguro once in a blue moon na may isang tao na malakas ang loob na ipaglalaban kung ano ang dapat, no? Yung proteksyon na ng ating kalikasan at maglalakas ang loob labanan ang mga malalaking mining firms. Ilang Surigao na nakabase sa France ang nagpakita rin ng suporta kay Lopez. Ayon sa kanila, malaking pinsala raw ang idinulot sa kanilang lugar ng pagmimina. Kunting ulan lang, baha na kagad. Ito yung bundok sa amin. Yan, sa Claver. Kalbong-kalbo na talaga. Ayan, oh. Kita mo naman, kalbong-kalbo na. Yan. Yung kulay ng dagat namin, ayan, oh. Tingnan mo yung kulay, chocolate. Pero kung may sumusuporta, meron ding tutol sa pagkakatalaga kay Lopez sa DENR. Ito ang Chamber of Mines at ang University of the Philippines National Institute for Geological Sciences. Kasi ini-equate ko yung pagmimina as an absolute evil, which I really disagree. I don't think she's corrupt. Pero ang isang malaking kapansanan niya, ang pagpili ng advisor. Bumuo naman ng isang technical working group ang Mining Industry Coordinating Committee para repasuhin ang mining audit ng DENR. Co-chair ng MICC, sina Finance Secretary Carlos Dominguez III at Lopez. We just want to make sure that they have followed the due process. And of course, if there are some lapses in the due process, they can always correct it. Natanong naman si Dominguez tungkol sa pagkakaroon niya ng mining shares sa isang kumpanya. Sir, pa-clarify lang kasi sa SALN po ninyo, meron pa kayong Philex Mining Corporation na share since 1967? Yeah, that was a gift to my grandson from my mother. I think it was 5,000 shares. At to my son. And we haven't transferred it to his name yet. Jam si Sante, GMA News.